nakafocus. Anong ginawa ng Diyos sa akin? Bawat minuto, bawat oras may ginagawa ang Diyos. Kaya wala kang panahon sa sarili mo. Wala kang panahon para sumimangot. At yung ministry mo sa Panginoon, kahit anong mangyari, hindi mo yan pababayaan. Amen? Amen. Sino yung handa nang makinig sa salita ng Panginoon? Tandaan niyo po, yung salita ng Panginoon ay napakahalaga. No? Kanina tayo yung nagsalita sa Diyos. Tayo yung nagbigay ng parangal sa Diyos. Ngayon, ano sabi, pagka may nagsasalita, nakikinig ka dapat, merong nananahimik, hindi nakikinig, tandaan niyo po. At lalo na pagsalita ng Panginoon, ang nandito na sa harapan natin, dapat walang, iba, nakafocus ka. Amen? Yung mga nasa media, humahawak ko yan ng cellphone dahil yan yung kanilang ginagamit sa everyday na nare-receive nyo. Nagpo-forward ho ba kayo ng mga nilalagay doon sa ating LFCI para makarating sa lahat na sila ay mahal ng Panginoon. Amen? Ano sabi doon sa ating huling verse, doon sa ating simbahay? The Lord will command the blessing kapag ay nagkakaisa at sama-sama, nagmamahal, nagkakaisa, sama-sama. Meron ho ba dito? Kaisa ko na makikinig ng salita ng Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay ng ating pastor, Pastor Raymond Duffy. Lahat, good morning everyone. Welcome sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. May mga announcement na bigla kanina na nakakabigla din. Yung apo ni Auntie Babes ay operahan na yan. Okay? Si Pia ba? Si Pia. Hindi anak nila. Operahan, nasa Romel. Nasa Romel ba? Pray tayo. Dahil ang Diyos, nagkakasundo kami ngayong umaga na ang iyong kamay ay higit sa lahat ng kapangyarihan ay hindi Panginoon kayang pas. You are the God that healed us, Lord, from day to day, from moment by moment, time for time, ay naniniwala kami na abutin mo ninyo ang apo ni Auntie Babes. At wala kami kahit yung mga doktor kakasangkapanin mo lang para mapagtagumpayan yung karamdaman nito. Niwala kami may plano ka dun sa taong may kinalaman dito, Panginoon, kung ito man ay si Daniel o si Faye, Lord. Niglas namin ang operation ng batang ito sa ngalan na Jesus na langit. Amen. Siya nga pala, pinararamdaman na talaga ni Lord. Totoo yun, kasi kung sinabi, Patayin mo muna yun. Ako naniniwala na talaga na si Lord pagka may para-paraan siya na pagkatawag, kaya kung minsan yan ang paraan para ni Lord mapalapit ka sa Kanya, ay hindi imposible, di ba? Kasi nga, yun nga mensahe sa akin ng Panginoon ngayon kahit kahapon pa na ang lahat ng bagay ay na nangyayari sa atin, nagko-conform sa anak niyang si Jesus Christ. Ngayon, pag hindi ka nag-conform, lalo na sa plano mo, gagawa ng ibang plano si Lord para mag-conform ka. Anong Tagalog ng tamang Tagalog ng conform? Sumang-ayon ka doon sa plano niya. Yan. Ano yung plano ng Panginoon? That every human should be conformed to the knowledge of Jesus Christ. Dapat tayong lahat ay makakilala sa Diyos at magbalik sa Diyos. Yun lang ang layunin ng Diyos eh. Kaya siya ay sumak sa atin. Bumaba siya sa lupa at iniwan niya ang langit. Ang talagang layunin niya, lahat tayo ay
magbalik sa Kanya at maglingkod sa Kanya, kilalanin lang siya. Ngayon, ang isang planong matindi na ginawa ng Diablo ay ng Panginoon ay to kill and to destroy, sabi ng Bible. Pero si Lord Jesus naman, to destroy the work of the enemy. Sinisira, nandito, dumating si Jesus para sirain niya ang ginawa ng kaaway sa atin. Tayo naman layo ng layo sa Diyos. Kaya hindi tayo maproteksyonan ng Diyos kasi nga, malayo tayo sa Diyos eh. Hindi, anak, dito ka lang, ito yung covering. Nilagyan kita ng pamilya, nilagyan kita ng church. Pero lumalayo ka sa family mo, lumalayo ka sa church, you have no longer attached, you have no longer covering. Kaya dyan pasok ang demonyo. Kaya yung sakit na yan, hindi yung aksidente. Pinapayagan ni Lord yan. Ano nangyari kay Job? Nung nagkasakit siya, para siya ay bumalik siya sa Diyos. Di ba? Amen. Kaya yung mga sakit aksidente, walang aksidente. Lahat ng yan may plano ang Panginoon. Kaya ako, alam na alam ko, yung asawa ni Sister Dalin, yung ating si Sir, yung police, JD, yan, si Sir JD. Kaibigan natin na isang araw maglilingkod yan sa Panginoon. At ito lang ang paraan ng Panginoon. Nabali po yung fracture talaga, bali. Basketball lang. On the schooling po siya ngayon sa Pampanga, sa training. Nag-basketball, nabali po talaga ito. Fractured na fractured. So kaya naghihintay siya ng bakal na ilalagay para maoperahan. Sino pa yung gustong hintayin mo pang mabali pa mo para lang maglingkod sa Panginoon? Di ba? Kaya sabi mo sa katabi, bless ka. Okay, gusto ko lang ibalita sa inyo yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Natutuwa kami kahit na tayo po ay nasa Pilipinas, ang India ay isang napakagandang patotoo din na grabe yung kilos ng Panginoon. Indonesia, Muslim country siya. Pero grabe po ang kilos ng Panginoon ngayon. Galing kasi si Pastor Dong Campo, yung kaibigan nating Cuba. At umatin siya ng seminar doon. Dinalaw sila ni Cindy Jacobs, etc. etc. Grabe po ang kilos ng Panginoon sa Indonesia. I pray na kilusan din ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Amen? Pakinggan natin yung mga patotoo nila. Yan, revival is happening in India. Indonesia. Christianity in this country comes from the Pentecostal churches. The pastors testify that more and more people, including Buddhists and Muslims, are attracted to attend the Christian service. Pastor Billy Jacob has seen tremendous growth in his church. The congregation has increased from 4 to more than 6,000 members in just 4 years. We always pray open heaven. God, we pray open heaven. God touch people, even outside. They got healed. Outside, they got saved. Eddie De La Rosa is a former Buddhist. His wife Sophie is a former Muslim. Both experienced the power of the Holy Spirit at Pastor Billy's church. Eddie had pancreatic cancer that had spread to his liver. He was given only 6 months to live. Every day, I'm waiting for that. One day, my friend Christian, she told me, try my Jesus. I said to Jesus, give me a chance, I will serve him. Give me one more chance. Today, after 6 years, Eddie is well and regularly attends this Christian church. I believe I'm healed with my faith. Jesus is my healer. Jesus is my Savior. Jesus is my Lord, my Master. Everything. Sophie first came to the church when she brought her parents-in-law to the service. There I felt at peace. When I went home in the evening, I turned on the radio and I heard the Muslim prayer and I prayed, God, please lead me to the right way. I went to the Christian church more regularly until I enjoyed it and I decided to surrender my life to Jesus.
More and more people are coming to Christ in the world's biggest Muslim country. Leaders say it is the prayers and the unity of the churches that have opened its doors for salvation. We pray for the revival of Jakarta, we pray for the revival of Indonesia, and we pray for the greater outpouring in Jakarta and Indonesia. So we are thinking not just our local church itself growing, but we are thinking the whole nation can change and transform by God. Lucille Talusan, CBN News, Jakarta, Indonesia. Okay. Yan. Lahat ng the Bible ay nakalagay po dyan. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay, bago ang lahat ay gusto ko i-share sa inyo. Sino na ho ang connected kay Jesus? Yan. Sino po dito yung if ever na nangyari hindi natin inaalis, may mamatay o kaya ay diretso ka sa langit, assured ka. Ayan. Ilan pa lang ano, para sa hindi pa nakakatiyak, ang assurance lang ho natin ay si Jesus. Yan. Walang makapagmamalaki. Si Jesus, sabi ni Jesus, tanggapin mo ako, gawin mo akong Panginoon sa buhay mo. Then, sabi niya, ako ang daan para sa iyo. Ako ang katotohanan para sa iyo. Ako ang daan sa buhay. Si Jesus lang. Kaya pag nahiwalay ka kay Jesus, sorry to tell you, wala kang kasiguraduhan. Kaya, parang ano lang yan, parang natulog ka ngayon, bukas, hindi mo siguradong gising ka pa. Okay, kahapon may testimony tayo, no? Si Pastor Bert, ay quadruplus operation sa heart. Surgery. Quadruplus. Sabi lang naman niya, Lord, pag nagising ako at nakita ko pa ang tao, buhay pa ako. Pero pag nagising ko, nakita ko na yung mga angel, sa langit na ako. At yun nga, nagkaroon ng operate quadruplus. Yan. 1.5 million ang ginastos. At ang maganda, buhay. Sabi niya kasi may mission ka pa, may gagawin ka pa. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may mission pa tayo. May missionate pa tayo. Amen. Hindi lang tayo nandito para kumain, matulog, umuwi, magsaya, magkainan uli, matulog, magsaya. Di ba? Hindi lang tayo nandito para magpataba. May layunin sa atin si Lord. Para yung mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon, makakabalik sila sa Panginoon. Sabi natin lahat, makabalik. Okay? Samahan ko ninyo ako ngayong umaga. Buksan natin yung talata natin. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 hanggang sa sunod na talata. Tayo lahat ay tumayo. Kung hindi nyo pa nakita, basahin ko na muna, sundan na lang ni Joseph. Chapter 10, 1 Corinthians chapter 10, verse 1. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninunoong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay, sa pagtawid, sa dagat na pula. Verse 2, sa gayon ay nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Kumain sila isang pagkain espiritual at uminom din ng isang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Tingin mo na kayo sa akin. Ang kwento ni Pablo, Revelation. Sabi mo nga, Revelation. Revelation. Pakitagtagan mo nga ito, Algie, ng beat. Okay. Pag sinabing Revelation, hindi siya nagkukwento ng normal na kwento. Ang kinikwento niya, may kapahayagan galing sa Diyos. Sabi niya, yung kinakain pala nila, spiritual, at yung iniinom pala nila, spiritual. Ibig sabihin, sinasabi niya, oy, teka, pag binanggit mo yung lumang tipan, nandun ba si Jesus? Wala! Never na nabanggit sa Old Testament yung pangalan ni Jesus. Pero sa Revelation ni Pablo, nandoon si Jesus. Nag-gets nyo na? At natanggap niya ito dahil sa kapahayagan. Sabi niya, yung kinain nyo, spiritual yun. Yung ininom nyo, spiritual yun. Okay, para mapaliwanag sa atin ng gusto, diretso pa natin. Sige, sabay-sabay tayo. Verse 5, Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya sila'y isa-isang namatay sa ilang. Okay, mayroong ka agad mapupulot. Kapag hindi ka pala kinalulugdan, isa-isang
Oh, dito pala, nakakatakot na pala, no? Tanong mo nga, yung katabi mo, kinalulugdan ba tayo ni Lord? Yung ginagawa mo ba, yung kinalulugdan pa ni Lord? Baka kuhanin ka eh. Baka nakaupo ka dyan mamaya, bigla ka lang manigas. Diba? Kasi, kung hindi nga nakakalugod na ang buhay natin, di ba? Verse 6 tayo, ang lahat ng mga nangyaring iyon, sabay-sabay, ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Verse 7, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan gaya ng ilan sa kanila ayon sa nasusulat. Umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumayo upang sumayaw. Verse 8, huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Ilan ang namatay? Ilan ang namatay? 23,000. Imagine yung 23,000. Baka hindi mo kasya sa lugar nito yung 23,000. Binubuldoser. Meron kong nangyayari ganyan sa Ormoc. Nagkaroon ng landslide sa bundok. Nahukay yung gitna ng city. Nabaon ang mga tao. 10,000 po yun. That was 2005 o 2006. Parang ganyan. Matagal na istorya. Pero hindi dapat natin. Kaya yung mga sabihin ko nga, pag hindi natutunan ng tao ang istorya, you repeat the history. O sabihin mo sa katabi mo, pag wala kang natutunan, ulit-uli. Diba? Pag hindi ka nakapasa sa grade 1, balik ulit sa grade 1. Diba? Repeater. Sino dito repeater? Hindi natuto eh. Balik ulit sa, diba? Balik repentance. Repeat siya ulit, iyak siya ulit sa Panginoon. Tapos gawa ulit siya kasalanan. Repeat, repentance. Repeat, deliverance. Deliverance na naman tayo. Pero dapat matutunan na natin yan. Okay, sabi niya, sa verse 9, sabay-sabay, huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila dahil sa kaniwalaan nila. Pinuksan nila ang mga ahas. Huwag din tayong magre-reklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya nilipon naman si ng anghel na namumuksa. Dito rin, sino dito yung reklamador? Ikaw ang topic. Sino dito yung reklamador? Yan, ikaw ang topic ngayon. Reklamador. Verse 11, sabay-sabay, nangyari yon sa kanila bilang ulit babala sa iba at isinulat upang tayo na may nabubuhay ngayon, mga huling araw ay maturuan. Verse 12, kaya't mag-ingat ang sino nga nag-aakala siya'y nakatayo, baka siya matisod. Sa ibang translation, mabuhan. Yan. Verse 13, wala kang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinapapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas ng upang mapagtagumpayan yun. Kaya nga, mga minamahal, yan, huwag kayong sasampayan. Conclusion niya, pag sinabing kaya nga, therefore, sa English, ibig sabihin, conclusion. Yan. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Pastor, tayo naman hindi na sumasamba sa Diyos-Diyusan. Wala tayo. Di ba, wala namang Diyos-Diyusan na sa atin. Pero ano bang meaning ng Diyos-Diyusan? Ano yung definition ng Diyos-Diyusan? Ano mang bagay, ano mang tao, anong lugar na ang pagturing mo ay higit sa Diyos, mas importante sa iyo, at mas importante sa Diyos, yun ang Diyos-Diyusan mo. Hindi ka larawan, pero halik na halik ka naman sa boyfriend, di ba? Sa girlfriend. Halik na halik ka naman sa trabaho. Wala ka ng time kay Lord. Diyos-Diyusan mo yun. Yan. Nililinaw kahapon. Nireview kahapon yan ng ating chairman. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, verse 15. Sapagkat alam kong kayo'y matatalino, kayo na ang magdesisyon. Verse 16, sabay-sabay, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinapiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Ito yung tinutukoy niya ay komunyon. Verse 17, kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan
kayo, kahit na tayo'y marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa isang tinapay. Verse 18, tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog na nakikibahagi sa ginawa sa dambana? Anong ibig sabihin kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyusan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? Hindi! Yan, malinaw po, yung mga Diyos-Diyusan doon, yung mga inahandog sa puon, lalagay sa dahil may piyesta, yun, tapos pagsasalusaluhan yung iba. Sabi niya, walang kwenta lahat yun. Verse 20, hindi ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kaya sa totoo lang sabi niya, hindi naman talaga sa Diyos, kay Jesus yung piyesta niyo eh. Tama ba ako? Kanino yung piyesta? Kay Santo? Di ba? Ano ika-parokya nyo? Yun yung talagang sinasamba doon. Hindi kay Jesus. Nagagets nyo? Yan. Kaya ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Sabi niya, hindi kayo makakainom ng sabay sa kopa ng Panginoon at sa kopa ng mga demonyo. Ito sinasabi niya about yung pakikisalamuha at pakikisama. Pero minsan ang pakikisama ay pakikisama. Hindi rin kayo maaaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo ay makapangyarihan tayo sa Kanya? Verse 23, sabay-sabay, mayroon namang nagsasabi, malaya akong gumawa, ano ba? Nakakabuti. Malaya akong gumawa ng ano ba? Ay nakakatulong. That's all, everything is beneficial. Verse 24, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Kumain kayo ng anumang nabibili. Yan. Okay. Okay, dito na lang ho tayo dumundag sa verse 31. Kaya, yan. 1, 2, yan, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, ano ba ang ginagawa ninyo? Gawin ninyo ang lahat ng Diyos. Ano daw? Pagkakain at pag-iinom dapat sa ikakarangan ng Diyos. Verse 32, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni Luban, ng mga Hudyo, ng mga Hintil, ng mga kaanim sa Iglesia ng Diyos. Sa halip tularan din yung ginagawa ko, sinisikap kong mabigyan kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili ko kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang ang layunin lang ay upang, yun ang sinasabi ko kanina, dapat mag-conform sa layunin ni Kristo upang maligtas ang lahat. Tayo po'y manalangin. Minsan pa, aming Ama, binubukas namin yung aming puso. Salita ka po sa aming kalagitaan. Kailangan ka po namin, dear Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Talapakan natin si Lord. Tayo ay makakampunan. Let's go, let's go, let's go. Okay. Nung nakaraan, pinag-usapan po natin na pwede palang mauwi sa isang trahedya ang buhay natin. Kahit na tayo'y maunluan, maganda buhay. Akala natin, di ba, parang tiwasay naman, payapa naman kami. Tapos biglang darating yung mga kapighatian. Pero alam nyo ba na blessed ka? Sabi mo nga sa atin, oh, blessed ka. Alam nyo ba blessed kayo? Tayo, blessed tayo. So far, ang church mo natin ay katatapos na po natin mag-celebrate ng 1 year dito sa church. First week of July, nag-open tayo, naalala nyo? Yan. Dito yon last year. So, 1 year na tayo ng July last week. Yan. At dahil 1 year na tayo dito, 1 year and a half, ay nagbabayad na tayo dito. At we spent a lot of money. 40K a month. Yan. Kinikwento ko lang sa inyo, no? Pero alam nyo ba, so far, pagka titignan namin na Ate Amy ng mga financial people, yung abilidad ng church, wala ho talagang kakayahan sa atin. Meron bang nagbibigay above 10,000? Wala naman eh. Di ba? Pag nagbibilang kayo pag nagbibigay sila ng pera, 20-20, 100, pinakamalaki 100, 500.
makakaipon ba ng 40,000 yan? In just a month. Bukas, ngayon magbabayad na naman ho tayo. Kasi every 15th day, 50th, yan, ibig sabihin, every Akitsenas ay nagbabayad ho tayo ng 40K. Pero alam nyo ba, tapat si Lord. Kasi pinapakita niya sa atin, hindi tayo ang may kakayanan, siya pa rin. Kasi wala talaga eh. At minsan, pag sinasabi na natin, minsan pati ako naapektuhan, nadi-discourage ako. Kasi wala. Ano naman, what's next? Parang ganyan. Pero tapat si Lord. It is more than 1 year and a half na nakababayad pa rin tayo. Minsan sabihin ko na muna, pass muna, timid na. Hindi pwede. Kailangan namin, sabi ko, by faith, babayaran namin yan. Sabi natin timid na, hindi, kailangan namin ng cash. Di ba? Yan ang totoo. Pero gusto kong maintindihan nyo, talagang sinadya ni Lord, dalhin tayo dito, binigay sa atin ni Lord yung lupa na ito. Mababayaran natin to sa tulong ni Lord. Si Lord ang magbibigay ng pambayad. Kasi the moment na nawawala na ng pera ang kaban, may ginagawa si Lord. May ginagawa. At kahit kami mag-asawa, alam kong naapektuhan kami. Sobra. Pero, hindi pwedeng hindi pwedeng lilipas ang panahon ng oras na hindi pwedeng bayaran, Kailan talaga magbayad. Kaya naapektuhan kami, pero blessed pa rin kami. Blessed pa rin tayo. Wait, kwento lang ha. Sa totoo lang, kami kailangan ko rin ng pera. Amen? Sa inyo lang ako magkukwento. Yung sasakyan ko, butas-butas na sa kabila. Naaawa na yung mga nakakita sa mga nagbumotor. Naaawa na, nangalaglag na unti-unti. Butas na ho yung dalawang fender sa gilid. Butas-butas yun, kaya tumatalsik yung kwan. Tinatakpan lang na sako at sa windshield sa harap, butas na rin yun. Maganda lang makina. Ang maganda lang dyan yung nagdadrive. Di ba? Maganda yung makina. Kailangan ko nang magpalit talaga ng sasakyan. Nababasaan na kami, napapahirapan na kami. Pero, ano pa rin, grateful pa rin ako. Yung mga gamit natin, so far, ito, gamit ko ng church, sira ko siya yung base amp. Yan. So yung base amp ko sa bahay, dinala ko muna rito para magamit natin. Eto, sa akin din to eh. Pero pinabayaran ko na yun sa church para dito na sa church. Dalawa kasi yung ganyan ko. Yung mga gamit natin, marami hong nasira. Yung module na ginagamit sa sira din. So far, ang dami kong gustong ayusin. Itong ating church, gusto ko pang ayusin. Pag malakas ang ulan, nung nakaraang meeting namin, saktong nandito kami, bumuhos yung ulan. Bumaha ko dyan, nabasa po keyboard. Talagang kahapon, pagbukas ni Joseph ng keyboard, basa. Kailangan talaga ayusin yung gawin doon. So, kailangan din natin magpagawa ng yung pathway, stepping stone, na katulad ginawa natin doon sa church doon. Kasi yung paglusak ng tumulan, tag-ulan na eh, ay wala tayong malakaran na maayos. Kaya kung simentado yan na kahit hanggang doon lang, at least mga isang step lang, pwede hanggang dito na, para hindi tayo masyadong mahirapan. So, yung mga project ngayon na gusto kong ipaalam sa inyo, pero tumitingin ako sa mas malalaki, kasi gusto ko, hindi man itong taon na ito, pero isang araw gusto ko pong pagawa ang itaas natin. Magagawa natin yan sa tulong ng Panginoon. Yan. Although nagbabayad pa tayo ha. Although ito, gusto ko rin pagawa yung passage na yan. Gusto ko ayusin, ibang mukha naman. Yan. At maging maayos tayo. Tapos, katulad kahapon, ang conference kahapon ay ginanap sa JCTD. Is napakahirap pag bumabaha, umuulan. So, laging problema ay venue. Samantalang, sabi ko, Lord, pag ito nagawa, pagagamit namin lagi ito. Laki pa ng parking, laki ng parking. Tapos hindi papasok sa kaloob-looban. Ang hirap ko doon pag sa loob eh. At yun ang promise ko kay Lord. Pagsasawaan nilang gamitin ito. Pag ito nagawa. Actually, 500 to 600 capacity, seating capacity, magkakasya dito. Amen? Sino dito may kasamang puso dyan sa aking pangitain? Amen? 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 Palapakan natin si Lord.
Sabi mo nga sa katabi mo, itaga mo sa bato. Mangyayari lahat yan. In Jesus' name. We are blessed. Habang tayo nakaupo ng ganyan dyan, sa isang linggo pasok ka na. Tama? Alam nyo ba, kwento lang ha, nabati ko nga pala yung mga taga-Palawan natin. Mga Palawan people, kababayan ko dyan. Yung church natin dyan sa Tamlang, yung church natin sa Brooks Point, hanggang dito sa ating, sa Espanyola. Nakikinig po sila ngayon. Ang dami na akong nagbalikan sa Panginoon ngayon. Mga pamilya, dami na. Ang problema lang nila, yung isang lugar natin doon ay malayo sa amin yun, mga 1 hour drive mula sa amin. So, pumupunta na sila ngayon sa amin, sa church. Ang problema lang, kailangan ihatid. So, kailangan merong 500 na gasolina lagi sa sa tricycle. Alam ni Chip kasi kung magkano yung gasolina sa Palawan, Chip? Nung pumunta ho kami last April, May ba? April 15, ay 83 na, ay tumaas pa ulit. Nasa 19, umabot po ng 100 yan eh. Yan ang malungkot. Yung Palawan po ang producer ng mga langis sa buong Pilipinas. Pero ang Palawan ang pinakamahal na langis. At may lugar po sa amin na walang kuryente. Ang maya brownout doon. Hindi ko alam bakit ganun. Ito to be honest, sa lugar natin, doon sa Tamlang, ang pastor natin doon yung kapatid ko. Pupunta sila doon sa Tamlang, 2 hours ride mula doon sa amin. Pagdating nila ng Sabado ng gabi doon, para mag-visitation, magagawain, mga Bible study, dati nakakakain pa sila kasi magbabaon sila ng tinapay. Pero this time around, dahil wala silang trabaho, gasolina lang talaga, walang nagpapakain sa kanila. Gabi yun. So kinabukasan service, linggo, wala din kainan. So uuwi sila ng tanghalian, doon pa sila manananghali, 2 hours ride, pagkatapos ng alas 11 service, uwi sila sa bahay ng alas 12, doon pa lang sila makakain. Gutom, dilanda ang mga mata. Nagigets yun? Sabi mo nga sa katabi mo, blessed ako. Bakit ka mo? Nagulat tayo sa mga simbahay natin. Ang daming mga pagkain. Buwabaha ng pagkain. Kahit saan. Ayaw magpatalo yung mga host. Talagang dinadayo yung mga simbahay natin. Eh, palapakan nga natin. Ilan yung attendance natin ngayon sa simbahay? Hindi mo na total. San Marcos ay nasa 22. 5 pa ang absent doon. Palapan ka ho natin na San Marcos. Hindi nagpatalo San Marcos. Pero wala rata dito eh. Yung iba, hindi nakakasama ngayon. Wala. Saan si Joy? Saan si Abby? Ano pa? Oh. Ayan. So may bago tayo doon. Marami tayong bago doon. Okay. Pangalawa, saan ang pinamara? Kanyugan! Palapakan natin ang Kanyugan. Mga pangalawa ngayon. Hindi kaya birthday lang si Aya. Accidente lang. Birthday ni Aya. Doon ginanap sa labasan. Ayun. Ba't wala yung mga Kuya Angke? At Ate Mel? Uwi din ang kapatid. Oh. Okay. Sino pa ba? Ano kasunod? Santa Monica! Ang kapaumbong mo na ay ilan ang attendance? Sa paumbong? 21, no? Palakpakan. Hindi nga. Hindi, parang. Okay, marami din. Sige, ang kasunod ay Malolos. Ilan yung po? Santa Monica muna. Ilan ang attendance ng Santa Monica? Ang Santa Monica po ay nasa online ng karamihan. Ilan? Ate Josie, ilan, Josh? Ate Sally, nandito pala si Ate Sally. Palakpakan nga natin, nakarating yung mga nasa online lagi nakikita natin. Sabi nga nila si birthday girl. 11 pa birthday mo, 13. 11. Yan. Happy and belated happy birthday sa inyo. Yan. Sino ba may birthday uli? Si Joshua, kailan? July 3. Yan. Si Aya, yan. Mamaya, pag-pray natin yung may mga birthday, paalala niya. Okay, so welcome again si Romeo. At si Joy. Yan, maganda si Joy yan.
July 3? Okay. Ang nawawala ay si Ate Tina at si Kuya Rodel. Nasa online ba sila? Yan, si Ate Tina. Ate Tina, hello, kamusta na kayo? Okay, ang dami natin mga kapatid na wala dito ngayon. Si Ate Babes, nasa online din? Okay. Ate Baby ba natin? Ay, Ate Be. Ate Mirna? Okay, hello. Shout out kay Ate Mirna. Hi, Ira. Kamusta ka na? Oh, yan ang ating mga followers no, na matatagal na. Ha? Si Kat, si Rosal. Ano pangalan na? Si Abel. Si Abel. Hi, hello Abel. Ito yung ating kaibigang Waray na... si Abel. Ate Beth. Ate Beth Rivera Regalado. Nandito pala. Yan. Wala ba siya dito ngayon pero mga followers natin yan sa online mula pa sa doon sa family altar. Okay? So, dahil dyan ay magpapatuloy na tayo. Ang Malolos nga pala, ilan ang attendance natin kagabi? Medyo maraming absent kagabi eh. Wala si Merly, wala si Mer. Sino? Si Mary ang wala. Oo. Wala si Tom, wala si Daniel. Ako, dami mong absent. Working? 14 lang, 14. Ang San Nicolas! Palakpakan nga muna natin yung Malolos. Yan. Siya nga pala, nire-ready natin yung sarili natin. We're going to have our own church in Malolos. Yan. Coming! Sabihin mo nga, woohoo! Magbubukas na po tayo. Alam niyo po yung Max Restaurant sa crossing, hindi po doon. Yan. Katabi lang. Yung pagitan po ng Max Restaurant saka ng Fortune. Yan. Doon po sa bukas na yun. Ang layunin ho natin doon, marami ho tayong mga cell group na mga bata, kabataan dito sa San Marcos. Madali na silang makakarating, second service natin. By the way, baka yan ay bandang hapon to papuntang gabi. At nagpe-prepare na ako ng mga gamit. May binili kami ni Kuya Jim na gamit na bago para doon. Yan. So, yan, nagpe-prepare tayo doon na baka hindi pa formal yung aming pirmahan ng contract. Pero yun ang ina-expect ko, yung mga hindi nakakatalo ng first service, magkaroon ng second service doon sa Malolos. Tapos yung ina-expect ko rin, yung mga nando doon, malapit lang doon, yan, si Day, yan, ay sumuporta doon sa Malolos natin. Amen! Hindi na tayo mapipigilan. Hallelujah! Lahat ng mga nandyan, churches yan. Okay, so, sinusure lang ko natin na ang ginagawa natin ay hindi suntok sa buwan, suntok sa hangin. May ginagawa tayo para sa Panginoon. And everybody said, yan. Okay, let's go. Ang topic ko natin ngayon ay what is our lesson before, about lesson in pandemic. Lesson po ito ng pandemic. Bakit? Kasi sinabi ko nga, kung hindi tayo natuto, mauulit ulit. Okay? Pandemic teach us and reminds us, number one, ako sa mga nangyari sa akin noon, I can't afford to not focus on our family, spiritual and physical. Ang isang bagay na natutunan ko sa pandemic, simple lang, na-focus tayo sa family. Lahat. Tama ba ako? Lahat. Sabi mo nga lahat. Bakit? Walang makakalabas. Di ba? Sino yung lumalabas sa inyo ng pandemic? Isa lang di ba yung nakalagay sa card, yung may card, may pangalan, may ID. Isa lang nakakalabas. Once a week. Yan. Di ba? Isang beses lang. Kami, Friday yata tayo. Ay, twice pala. Twice. Wednesday at Saturday yata tayo. So ako lang ang nakakalabas. Hindi sila pwede. Kaya may damit ako hanggang sa labas lang din. Pagdating ko doon sa bahay namin, pag bibihis na ako, nang sinuot ko sa damit na panlabas, iba ang damit ko pagdating sa loob. Maliligo na ako, mag-aayos na ako, mag-i-steam na ako 3 beses sa isang araw. Ang dami ko natutunan ng pandemic na yun. Kaya ang na-focus for family, sino sa inyo na hindi kayo makalabas, inip na inip kayo. Kaya sabi ko, I can't afford to not focus on my family is spiritual and physical. Kasi doon lang tayo na-focus talaga. Binigyan tayo ng time na magbanding mga pamilya natin na hindi natin nakakasama. Amen? Pagising mo, tayo lang. Di ba? O buti na lang nung pandemic, may wifi. Di ba? Na ano tayo.
Pero, okay, number 2, I can afford to not become more dependent with God and others. Hindi ko maisip, hindi ko na kayang isipin na hindi ako magtiwala sa Diyos at magdepende sa Diyos at sa iba, di ba? Ang panahon na ito yung panahon ng katatakutan. Naalala niyo yung unang bumagsak, US, yung tinamaan, Italy, US, Europe. Ang daming namamatay, tapos napapakita sa social media kung paano sila nangangamatay. Di ba? Tapos, ang pinakita nung unang magbumito, China, binubuldoser yung tao na namamatay. Hindi ko alam kung totoo yun. Kaya natakot ang mundo, no? Kaya natakot tayo, yan. Kaya, I can afford to not become more dependent with God and others. Noong panahon na yun, lalo tayong nagtiwala sa Diyos. Sino dito nagtiwala lalo sa Diyos? Kasi halos wala nakita natin, wala tayong magagawa. Nangyari sa lahat. Number 3, I can afford to be expectant to God to heal us all the time. Hindi ko na maisip mula noon hanggang ngayon na hindi talaga ako magtiwala sa Diyos. Kasi bakit? Si Lord lang ang nagpapagaling sa atin. Walang ospital na pinagdalhan sa atin. Lahat ng symptoms umabot sa amin. Sino sa inyo ang sintomas ng COVID ay sakit sa ulo, severe. Walang panlasa, walang pangamoy, trangkaso, lagnat, nag-LBM. Sino sa inyo nangyari lahat sa inyo? Di ba? Sino sa inyo na-isolate kahit sa bahay nyo, di ba? O si Jam, na-isolate yun. Kami nangyari sa amin yun. Pero, naka-isolate naman eh. Di ba? Hindi pwedeng magkalat-kalat tao, hinuhuli ang tao. Kaya, I cannot afford to be expectant to God. Not to be expectant, na hindi tayo magubasa sa Diyos, na wala tayong asahan sa Diyos, na siya lang talaga ang manggagamot. Noong panahon na yon, nagkasakit kami ni Ate Eme. Bawal ko siyang dalhin sa ospital. Una, wala kaming vaccine. Hindi ka tatanggapin. Pangalawa, nababalitaan namin yung dinadala doon, nakapila. Di ba? Nakapila. At doon namamatay sa pilahan. Hindi na. May bahay kami, nagpa-check up lang dahil may sipon. Pag-uwi, abo. Yung si Kamersi, kapitbahay natin dyan, si Kuya Jojo, at saka si Anday, diyan pa nakatira sa balot nun, sa church natin doon. Hi, hello. Si Pastor Arvin, ng Seattle. Hello, Pastor Arvin. Regards kayo sa inyo lahat dyan. Mamaya, pakita ko sa inyo yung mga tao. Okay, so, nandito na si Camercy, nagulat lang talaga, nag-demand na talaga yung family noon. Kasi nga, sinipon lang pina-check up, pag-uwi, abo. Kilala si Camercy? Yung bilihan ng mga gulong, ng mga spare parts ng motor sa bayan. Dati sa bayan yun O, kapitbahay nila Darlene. O, alam mo yung istorya ng Darlene, di ba? Sipon lang, pag-uwi, abo. Kaya nagdemanda yung mga anak. Nagdemanda talaga, nakakaduda-duda. Ito pa ang isa, na-aksidente ng kotse na bangga. Nung namatay, dinala sa ospital dahil patay na. Pinapirma yung kapatid. Nagwala yung kapatid. Kasi nakalagay doon, the cause of death, COVID. Kamo niya, baliw ba kayo? Kita nyo doon, kita nyo na bumaliktad yung kotse, nabangga yung kotse, tapos sasabihin nyo COVID. Diba? Nagwala yung mama. Kaya, yung time na talagang sinabi nila na kontrol nila tayo sa pamamagitan ng kanilang sariling kaisipan, hindi yung kaisipan, yung totoong kaisipan. Yan. Nakakalunos na istorya. Binabalikan ko lang sa inyo, baka kasi nakalimutan na natin yung ating istorya. Amen ba? Pwede ba magpatuloy pa ako? Okay. Ito yung pangatlo, I can afford to be expectant more to God to heal us all the time. Hindi ko na inaasahan na hindi ako umasa sa Diyos nung panahon na yun kasi bawal kami pumunta sa ospital. Ang gamot namin noon ay steam. Mag-i-steam lang gabi-gabi. Naalala niyo pag sa family altar, lagi akong nagpapaalala, mag-steam lang, mag-steam 3 times a day, 3 times a day. Kasi,
4 dapat yun, 4 na beses. Sige. Pag may nararamdaman, mag-stick pa rin yan. 4 dapat. Palakasin yung physical, palakasin din yung spiritual. Kaya naantabayanan ko, na-monitor natin lahat. Kaya wala namang severe na nangyari sa atin. Amen? Kaya yung marunong sumunod, nabuhay. Nakaligtas. Amen? Okay, number 4, that the only thing can buy by money is the salvation of all and the souls of people died untimely. Okay? Yung napatunayan natin na yung pera natin ay hindi kayang bilhin ng pera natin ay walang iba kundi yung kaligtasan. Di ba? Yung kaligtasan, ang dami nating pera, ang daming mayayaman namamatay din, ang daming mayayaman nakapost sa Facebook, namatay si ganito. Noong unang taon, nalungkot ako, parang hindi tayo affected. Bagamat marami pang pera, maraming namimigay, maraming pagkain, maraming community. Ano tawag doon? Pantry na ginagawa. Pero nung ikalawang taon, gutom na. Di ba? Gutom na. At ang nakakalungkot ng second year ng taon na yon ng COVID, doon taon, hindi natin kilala, mga nasa ibang bansa, may mga namatay, pero nung ikalawang taon, halos malalapit na sa atin. Mahal na natin sa buhay. Nandyan yung bayaw ko, 2 kong bayaw na COVID. Pero yung isa hindi nakaligtas. At totoo ang COVID. May kakayanan para tayo patayin. Pero, ang napatunayan ko ron, meron palang mga bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. Diyos lang ang may kakayahang magpagaling. Amen? Kasi yung bayaw ko, dinala siya sa Makati Med, 2.2 million ang kanilang expenses. Patay din. Patay din. Di ba? Medyo maraming tanong doon, maraming tanong. Number 5 and last, it is more blessed that one person financially ready. Mas maganda raw, mas mapalad, mas angat kapag dumating yung ganyang sitwasyon, may pera ka, kahit paano. Amen? Sino sa inyo natuto doon sa pandemic na yun? Tanong, may ipon ba tayo ngayon? If ever things happen again, guys, may pera ba tayo? May mga ipon ba tayo? Wala na. Sa Manalubang na ipon. Naubos na po. Okay, so ito yung gusto kong ma-reveal sa ating lahat na una, yun nga, balikan natin yung number 1, I can afford to not focus on my family and spiritual or physical. Di ko, yun, kaya balik-balikan natin yung ating family kasi na-focus tayo ng mahabang panahon sa barkada, sa kaibigan, sa inom, sa sugal, kung ano-ano pa sa mundo. Pero nung panahon na yan, tinuruan tayo nila, diyan ka lang sa family mo. Amen? Mag-develop kayo ng relationship, mag-build up kayo, di ba? Mag-ano kayo, mag-pantry kayo, di ba? Mag-community pantry kayo. Tapos, ang dami nating binalikan. Nabalik tayo uli sa pag-aalaga ng halaman, ng hayop, di ba? Ang daming mga plantitos. Ang daming nabuo, maraming negosyo ang nabuo nung panahon na yun, kahit na gano'n. Amen? Just to focus on our family. Malditas at malditos. Marami din daw malditos. Sometimes we need to remind what we are here right now, or else, pwede tayong bumalik sa dati nating estado, yung lockdown. Sino mo gusto niyo lockdown ulit? Misi, iniisip ko, yung lockdown na yun, bawal magpunta sa church, ang daming na church. Amen? Minsan maganda sana. Pilipino, gano'n ano, bawal umihi, doon mapanghi. Bawal magtamar ng basura, doon maraming basura. Kaya bawal mag-church. Di ba? Doon panahon lang bawal ang church, ang daming nag-church. Ngayon, lumuwag na. Sa totoo lang, nakarecover na ba talaga tayo mula sa pandemic? Ang bansa, hindi pa eh. Yung bansang Pilipinas, hindi pa nakaka-recover fully. Ang ating community, hindi pa nakaka-recover. Pero tayo, ang bilis na natin bumalik tayo sa dati nating style. Busy sa lahat ng bagay, nakakalimutan natin ang higit na mahalagang bagay, yung ating family, yung ating Panginoon. Amen? Proof. Ilan lang tao sa church? Punta ka sa SM ngayon, punta ka ngayon sa Robinson. Puno!
Di ba? Siksikan. Nang ganyang oras, punta ka ng Robinson, wala kang paparkingan. Hanggang 5th floor, walang parking lot na available sa'yo. Bakit? Weekend na yun eh. Lalo, sweldo bukas, di ba? Puno. Punta ka sa EDSA, wala ka madaanan. Walang sumasagot. Yan. Yun yung realidad. Ang tao, too much busy. Pag may time mo kung pastor, sige, sama ako. It is real that the people in our days are sick with forgetfulness. Totoo daw ba na ang mga tao sa panahon natin ngayon may sakit ng malilimutin? May sakit ba talaga ng mga Pilipino ng malilimutin? Naging makadiyos na eh, bumalik na sa Diyos eh. Naglingkod na sa pamilya, naglingkod, nakalimutan na uli. Puno ang mga panambahan noon, puno ang mga sambang umaga, puno lahat. Pero nung lumitaw na itong maluwag na tayo, nakakalimutan. Paalala ulit tayo, meron ba talagang sakit ang Pilipino na mga makakalimutin? Do you think how far we are in the pandemic stages? Hindi po tayo halos nakaka-recover pa. But again, to learn the stories and happenings, we need to go back and learn what are those essential. Ano ba yung mga essential? Naalala niyo yan? Ay, good news. Bigyan po natin good news. Noong pandemic, may kapatid po tayo na nakakuha ng revelation. Naalala niyo yung nagtitinda ng lugaw, papasok sa isang subdivision, hindi pinapasok kasi not essential. Nagkaroon siya ng idea, anak po ni Pastor Tony, yung bunso si Jan. So, sabi niya not essential. Sabi niya, magluto kaya akong lugaw. Nagluto siya ng lugaw, nag-invento siya ng sarili niyang panlasa. Tapos, nag-isip siya ng kung ano-ano. So, nauso po yung bagnet, nauso po yung mga piniprito. Tapos, doon siya nagsimula. Tapos, nakabuo na siya ng lugaw, tokad baboy, tsaka goto. Tapos, may ano pa yung hinahalo, yung pares. Naglagay pa siya ng... Ngayon po, mayaman na po si JR. Ano nakarang meeting namin, nandito siya yung may dalang Nissan Terra. Lahat silang magkakapatid, bago lahat ng sakyan. Binili ng JR na ito ng bahay, ng bagong bahay, ang kanyang tatay. Palapakan na natin ng Panginoon. Good news, isang anak ng pastor. Nangyari sa pandemic. Ngayon, meron na ho silang 17 satellites. Wow, around the central Manila. Yan. Yung pastor natin, yung kapatid niya, ang kuya niya sa isa, si Jonathan, siya may-ari ng Kalumpit, tsaka ng Malolos. Si Pastor Jea, saka si Rhea, yung kasama niya sa ospital, meron din 2 branch na pag-aari sa Santa Ana, tsaka sa Arayat. Mga bilyonaryo na. Ilang panahon lang. Tapos yung mga pinsan nila, yung mga hinipag, binayaw nila, ang dami na. Ang dami na lang maitayo. May Cavite na, may Maynila na, may Camarin, may Caloocan, Novaliches. Dahil doon sa essential. Nagka-idea ba kayo sa essential? Pero I found out na talagang ang totoong essential, ang spiritual o panambahan sa Diyos. Di ba? Essential, pangailangan, hindi pwedeng hiwalayin yun. Sabi nga ng ating kaibigang bishop, may problema ang bayan, may kasalanan ng bansa, kailangan kausapin ng Diyos ang bansa, pero bakit ipagbabawal ang pagsumamba sa Diyos? Dapat ipahintulot ang panambahan. Ipinaglalaban nila yun. Kaya dapat di ipagbawal. Kaya tayo hindi nagsara kahit papano. Diba? Yun ang totoong essential. Sabihin mo nga, kahit saan, ang totoong mananampalataya, maraming dahilan para magtuloy. Amen? Maraming dahilan para tumigil, pero mas maraming dahilan para magtuloy. Yan ang essential. Unsubstantial. What are those essential and substantial? I reminded one of the most people get retarded. Yung retarded nung panahon na yan, mga kakilala natin, personal at hindi personal, kilala ko po. May mga umaattend pa sa church. May church po tayo sa CBCH, iba. Isang 18 years old, magandang lalaki, 5'8", 5'9", nagpakamatay. Ano siya, basketball player ng BSU. Pinagsabihan lang siya na hindi maganda ang kanyang gupit. Nagpakalmo kasi. Nagpakamatay. Noong gabi na yan, bago siya magpakamatay, kausap niya yung taga Parong-Parong.
Nag-uusap sila, may tao pa ba dyan? Wala na bang tao dyan? Kumakatok siya. Kasi gusto rin niyang magpakamatay. 3 yun, magkasunod. Taga isa sa San Miguel. Yung parang taga sa San Miguel, umaatid po sa astig yung isa. Yung isa sa BCS. Imagine, ganyang espiritu ang pumasok ng pandemic. Kaya, hindi ko ma-afford na hindi ko balikan. Baka may mga pamilya tayo na nabuburyong. Naalala ko si Joseph naburyong nun. Yeah? Sino pa? Sino yung maamin naburyong kayo? Yung bang, alam niyo yung naburyong? May kasama ng depression, ano yan eh? May kasama ng... Anong tamang salitang buryong? Kasi salitang content buryong. Depressed yan. Na-depressed talaga. So, sana balikan natin uli yung mga mensahe ng pandemic. Focus to my family. Sabi mo nga, I love my family. One more time, say it again, I love my family. May kasamang affection. I love my family. Kung mahal mo yung family mo, tatry mo na bang dalhin sila sa church? Dapat yun ang lundo. Amen? Yun ang lundo. Kasi you love your family, you bring them the good news. I love my family. Sabihin pa nga natin, I love my church. Talaga bang mahal natin ang church? Okay, pangalawa, I can't afford to not become more dependent with God and others. Ito yung resulta ng mga prayerful families become close and intact, and the only become essential there was spiritual vacuum, hunger that only God fill up. Yung panahon na ito, nakakatuwa, pag pinigil mo, mas lalong dumami, di ba? Naalala ko may nagsalita nun, Pastor, papayagan mo po ako kahit sa kusina lang. Dapat ganyan eh, nagkukumahog kasi pinagbabawal. Number 3, I can't afford to be expectant to God to lead us all the time. To be not, yan, expectant, yan. God instruct us to be specific for us to survive. One of those, yung mga specific na yun, isa doon yung stem cell. Mag-i-steam. Gabi-gabi, mag-i-steam. Pangalawa, vitamins, di ba? Yan yung mga essential natin. Vitamins, nagbigay tayo ng mga vitamin C, nabigay tayo ng mga gamot doon, alala niyo. Yung iba nga, binenta pa eh. Yung ivermectin, binenta nung iba, kilala ko yun, kilala nyo rin. Kilala ni Day yun, kilala ni Day Mel. Yung mga nagbenta. Pinuntahan pa, no? Kumita eh. Kaya lang, pinamigay ko nga. Pero mahal talaga ivermectin that time, na tulang makuha. Okay. So, hindi ko kaya, gusto ko pong balikan kayo dito. No? Tingin kayo sa kayo, pastor lahat. Is Jesus is really alive? Talaga bang itong Jesus ay buhay? Sabi ng isang kanta, Your name is power. Talaga bang yung name of Jesus is power? Your name is healing. Your name is life. Totoo ba talaga sa buhay natin yan araw-araw? Kasi kung hindi, useless ang pagiging Christian mo. Balikan ko lang ulit ano. Walang kamantayang name na Jesus. Pinanggit natin kanina yung Yeshua. Yeshua, the dead and the living and the dead. Jesus is the judge. Kaya nga ang laging sinasabi ng Bible, kung si Jesus dumating at inilalarawan ng kordero ng Diyos sa bagong tipan, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis. Si Jesus ay inahintulad sa kordero. Ano yung kordero? Lamb. Yan yung bisirong tupa na walang kamalayan. Ganyan siya dinescribe. Pero yung muling pagbabalik ni Jesus, He will come like a roaring lion. Ano ibig sabihin nun? He will judge the world. Kung si Jesus ay lamb, pero siya din pala ay lion. Ang inihemplo ni Jesus, nung panahon na nandito siya, anong meron siya na hindi dapat natin matanggap? Yung bang kanyang kapangyarihan naranasan natin? Yung bang kanyang powerful hands, the name,
nagamit na natin? Kailan nagagamit? Pag lumindol, Jesus, Jesus, Jesus. Pag may lumindol, Jesus name, Jesus name. Pag natatakot, Jesus name, Jesus name. Kaya nagsisimba ka ba? Nagpipray ka ba? May relasyon ka ba talaga kay Jesus? Totoo ba talagang healer si Jesus? Kasi hindi mo siya mababanggit, hindi mo siya magagawa as long as wala kang personal na experience kay Jesus. Useless yan. Pero bibigyan kita ng pagkakataon at option. Nagsisimula ang lahat sa pagkilala at pagtanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. Amen? Amen? Doon magsisimula ang journey mo kay Jesus. At doon kay Jesus magsisimula kung ano yung function niya, yun din yung function mo. Ano yung function mo? Yung spiritual mo. Ikaw na ang pinaka-importanting nilalang ng Diyos. Bakit? You are created in the likeness and in the image of God. Sabi mo sa katabi mo, bihira na lang to. Yan. Anong tawag dyan? Yung bihira sa term? Endangered. Yan. Endangered. Madalang na. Di ba? Yung mga mukha na ganito, exotic. Madalang na. Paubos na. Amen? Kaya iniingatan. Amen. Pangatlo, I can afford to expect, not to expectant or expect to God to heal us all the time. So, merong healing in the backyard, may healing. Noong panahon na yun, may backyard healing, di ba? Bilad ka sa araw. Yung vitamin C, hindi siya enough para lumakas yung ating immune system. Kailan magbilad ng araw. Naalala niyan, binigay ng wisdom sa atin din nun. Kaya pwedeng, yun daw yung talbos ng kamote, pwedeng lumakas ka, di ba? Sino kumain ng talbos ng kamote ng pandemic? Hanggang ngayon, kumakain kami ng talbos ng kamote. Alam niyo ba yung okra, napakaganda pala sa laban sa COVID? Okra. Oo. No, si Arcel lang ang kumakain, saka ako. Ino-okray sila. Bira kasi yan ang pinakabastos na gulay, ano yung nakakain, nilalawayan ka. Okay. So, healing is in the backyard. Pero pag ano bang bagay na hindi matanggap sa natural, doon pumapasok yung name of Jesus. Amen? Kaya yung wisdom kailangan din natin. Kasi bakit? Binigay na nila lahat. Nandito na lahat yan. Andyan yung malunggay, andyan yung oregano, the best tawag dito, ano tawag yan? Antibiotic of all time. Malunggay and oregano. Kaya, kawawa ka, kabibili ng gamot. Ay, andyan lang pala sa bakuran mo, dami-daming antibiotic. The best of all time ay yung oregano, tsaka, sino yung nakasubok na ng oregano? Favorite po sa bahay yun. Paborito po ng mga rabbit namin. Gamot sa ubo. Kasi antibiotic nga po yun eh. Tapos kayo, bili ng antibiotic, ang mahal-mahal. And daming oregano sa paligid. Oh. Amen. Yun yung idea na yun. Lahat ng hindi kayang pagalingin ng oregano ng mga nasa paligid. Andan yung Jesus, of course. Una si Jesus. Pero, binigyan ka rin ng wisdom ni Lord. Bili ka ng bili ng gamot. Andyan lang yung malunggay. Sino sa inyo may malunggay sa bahay? Try nyo po. Tapatin ko po kayo, no? Lumaki ho kami ganyan sa Palawan. Never kami na ospital. Never. Wala akong natandaan na ospital ako. Nagpatuloy ako, hindi sa ospital. Pinanganak ako, hindi sa ospital, sa ilalim ng maisan. Ano pa? Wala. Yung mga aksidente, wala kami sa ospital. Pinagpipray lang, mga nagkakasakit, pinagpipray lang ng tatay ko. Lahat kami na lumaking ganun sa himala at kamay at galaw ng Panginoon. And everybody said, Amen! Palamahan natin si Lord. Dapat, bago ang lahat, natutunan natin itong pandemic na yun, ano bang dumating sa buhay natin? Bago ang lahat, si Jesus muna. Bago mo dalhin sa doktor, si Jesus muna. Bago kami ng gamot, si Jesus muna. Amen? So, mali. Minamali ko lang yung isip na nilalagay sa akin ng kaaway. Talaga bang yung kanta na yun, pinamumuhin natin? Kasi kinakanta natin lagi eh. Nung kahapon, kinakanta. Nag-react sa akin, talaga bang your name is power? Talaga bang your name is healing? Di nga, naranasan nyo kailan?
Your name is healing, your name is... Your name is life. Talaga bang life yung name of Jesus? Jesus. Sabi mo nga, Jesus. 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 O, di mo nga, sabi nga ni sumisimit testimony niyan. Ang pangalan ng judge ng ng tawag na tanghalan, na Bisaya, sikat. Ang pangalan ng Bisaya na judge, champion sa tanghalan. Yung kumakanta ng babae. Sabi niya, nababaduyan na ako sa mga Christian, umaten siya. May video siya, di ba, tungkol doon? Si Yeng Constantino, babaduyan na ako, Jesus, tapos umiyak. Nung naranasan niya, oo nga pala, there's something in that name, Jesus. Naranasan niya, grabe. Iba pala nga yung name na yan. Pangalan pa lang, panalo na. Pero kung wala kang karanasan, corny. Pag wala kang karanasan, badoy. Pero pag meron kang karanasan kay Jesus, katulad ka rin ni Jesus, pag naramdaman mo yun, para kang roaring lion, matapang ka, pag napuno ka ng pangalan ni Jesus. Amen? Sabi mo kasi na tumatapang dito, pag puspos ka ni Jesus, di ba paglabas mo mamaya, matapang ka, marami kang problema, matapang nakatayo ka pa rin, may problema, may sakit ka, matapang ka pa rin. Pero pag wala kang Jesus, lagi kang takot, lagi kang pagod, lagi kang may dahilan. Pero dahil sa Jesus na yan, meron tayong kapangyarihan. And everybody said, Amen. Yung mga bagay na hindi kayang bilhin yung kaligtasan sa panahon na ang mga tayo na mamatay nang walang panahon at walang kapanahonan. People died is almost 1 billion. Billion, tama ba yung report ko? Billion, 1 point something ang namatay this pandemic. Yan, okay? It become exaggerated sometimes because it was happened before. The pandemic in 1950s, they were called Spanish flu. 2.5 million yata ang namatay nun. So parang umabot. Kaya sabi ko, history repeat itself. But we repeat the history. Kaya binabanggit mo natin ng Korinto kanina na sinasabi ni Pablo, abay, sumamba kayo ulit sa Diyusan, subukan nyo. Abay, sige, magtigas-tigasan ulit kayo, di ba? Yung mga namatay sa sumpa, di ba? Kinagat ng ahas. Di ba? Ilan yung mga namatay doon sa sumpa na yan? Yung ang kasalanang pagre-rebelde, pagre-reklamo, at ay 23,000. And the only thing para maligtas ng panahon na yon ay tumingin sila doon sa inilagay ni Moises na krus. Tapos nilagyan ng patay na ahas. Kasi kagat ng ahas, ano yung kasunod? Baon sa lupa. Ibabaon ka ng buhay. Ang ikatlo ay babatuhin ka hanggang mamatay. Yan ang mga rebellion na ginawa ng Israel. Pero this time, matutunan natin na simpleng matutunan na natin, Lord, balik na ako sa iyo. Sabi mo nga, balik na agad ako sa iyo. Amen? Amen. Sino dito, wala nang pinakamaganda yung sumusunod at naglilingkod sa Panginoon? Hindi ko kayang i-afford ang buhay ko na patsamba-tsamba lang. Amen? Sabi niya, lahat sila nakatingin na sila liman ng lupa, ng ulap. Sa kanilang paglalakbay, tumawid sila sa mga dagat. Di ba? Biro mo, puro miracle. Sa gayon, nabautismuhan sila sa lahat, sa ulap at sa dagat, bilang tagasunod ni Moses. Kumain sila ng isang pagkain espiritual. Uminom din ng isang inumin espiritual. Sapagkat ang iniinom nila sa batong espiritual, sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Ngayon man, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Ito yung lesson natin, pwedeng buhay tayo ngayon, pero ang buhay mo hindi kinalulugdan din doon, mapapahama ka rin. Pwedeng mangyari sa'yo ang pandemic na nangyari at higit pa doon kung magtitigas-tigasan tayo ng ulo. Ngayon ba, sabi niya, ang lahat ng mga nangyaring iyon ay nagsisilbing babala sa atin, verse 6, upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay. Ano yung panahon natin? Ano yung panahon natin na yan? Ito yung trending ng mga trigonometry, ng mga trilogy, ng mga hologram. Ito yung panahon na mga computer age na, di ba? Lahat ay
lahat ng invention ay nilabas. Ang gagaling. May robot pong inilabas sa China. Ang husay. Robot, di ba? Panlaban nila sa digmaan. Tapos naglabas din ng robot, siyempre, ang Amerika. Hindi mo papatalo ang Amerika. Di ba? Ang matindi, naglabas din ng Ukraine, tsaka yung Russia. Mga ano naman, yung mga drone, yun, matitindi. Ang mga drone ng, sabi ko nga, ito ay, lahat tayo, nilagyan ni Lord ng, ng desire sa ating lahat, sa puso natin, na maghangad, mangarap, maghangad. Hindi masama, pero pag ito na ang naglalayo sa'yo sa Diyos, patitigilin ka na ni Lord doon. Pero huwag mo naghihintayin. Amen? Sabihin mo, Lord, hindi ko naghihintayin. Ngayon pa lang, nagbabalik loob na ako sa'yo. Lesson, yan ang lesson natin sa pandemic. Pwede ba tayong lahat din tumayo, parapakan natin ng Panginoon. Ikinakanta tayo. Come, Lord Jesus, come. Come. Halina, O Jesus, mahal naming lubos. Sa puso't isipan, buhay ko'y ikaw lamang. Jesus, mahal naming lubos. Tama ba yung lyrics ko? Ano yung Come, Lord Jesus, come. Halina, Panginoon. Meron ba dyan, Lord? Paanyaya ito, nalalampasan. Pwede ba tayo lahat ay magtaas ng kamay sa Panginoon? Lord, nandito kami para sa iyo. Oh, this is ridiculous.
This time around ay alam ko nag-usap pa sa atin si Lord. Meron bang tayong natutunan ngayong umaga? Natuklasan natin ang tunay na essential ay walang iba kundi yung presensya ng Diyos. Hindi ito pwedeng mabuhay na wala sa atin. Mawala na lahat ng bagay. Huwag lang mawala ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Sino excited sa presensya ng Panginoon? Sino pa rin nagpapahal kay Jesus? Isa around, gagawin natin lahat na excited, lahat na nagpapahal kay Jesus. Mag-i-step ka, yung mga nasa kanan, step sideward. Lalagay tayo lahat dyan sa gitna. Sa gitna lang dyan, yung aisle. Dyan lang tayo lahat. Natanda, Lord, nandito lang kami ngayon. Para tayo mga Israelita na nasa wilderness, sabi na darating yung araw na yun. Sabi niya, pagkatapos ng mga nangyaring mga kababalaghan, dami nang namatay, ang daming nagrebelde, pero lahat ay nagkaroon sila ng takot sa Diyos. Sabi niya, darating yung araw na yun, na isusulat ko ang aking pangalan sa kanilang puso. Mayroong promise si Lord, sabi niya, at gagawin nila akong Panginoon. At ang promise ni Lord sa atin, gagawin ko naman silang aking mga anak. Gagawin ko naman silang mga bansa. Diyan sila yung board na, mula sa likod nila, diyan kayo dumiretso. And this nation will become known. Hallelujah again. And revive again. Kaya sabi tama ang sabi ng Biblia, ang kasalanan daw ang nagpapabagsak at nagpapahirap sa isang bansa. Pero ang pagkilala sa Diyos ang nag-aakat. Balikan natin yung lesson ng pandemic. Balikan natin yung abuse. Yung ginagawa namin ngayong umaga, Panginoon. Kaya isang tanda na kinikilala ka namin na ikaw ang Diyos sa aming kalagitnaan. Isang tanda na walang Diyos na maaaring magliligtas sa amin sa panahon ng kapag-kabagan. Maaaring nating-ating kami sa mga nangyari. Pero Lord, nandito kami ngayon, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Nandito kami tumatayo bilang representative ng bawat pamilya. Na tumatayo kami sa maraming pagkakataon sa buhay namin. Hindi mauubos yung aming pasasalamat sa iyong kabutihan na ginawa sa aming Panginoon. Hindi kami natatapos sa pagsambal uwi lang, Panginoon. Kasi alam namin may purpose yung buhay na ito, O Diyos. At sa umagang nito, narito kami, handa kami pagpagapit sa iyo, Panginoon. At kung kailangan balikan ang mga nangyari sa nakaraan, para lang kami matuto, Panginoon, babalikan namin lahat ito. Hallelujah! Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Tumatayo kami sa iyong kapangyarihan. Tumatayo kami sa iyong pangalan, Jesus. Hallelujah! Kilalanin natin si Jesus na siya ang Lord ng ating buhay. Every knee shall bow. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord.
Ikaw nga ay Diyos. Ikaw nga ay Panginoon. Ikaw nga hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon. Sabihin ko pa, salamat aking Panginoon. Salamat aking Diyos. Kinikilala ko ikaw sa aking buhay. Kinikilala ko ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Namatay, nabayubay, nabugbog, nasugatan, alang-alang sa akin. Tinatanggap ko ang alam kong pag-ibig. Salamat sa iyong kamatayan upang ako'y mabuhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Nirigalo mo sa akin. Muli nandito ako. Itinataya ko ang aking buhay para sa iyo at sa paglilingkod. Ikaw lang ang Panginoon ng buhay ko. Wala na yun at pagpakailan pa mo. Lahat ng aking lakas, lahat ng aking buhay ay gagamitin ko sa iyo at sa paglilingkod. Sa pangalan ng Jesus. Palakpakan natin. Together, that's from the Lord is so real. Together, that's from the Lord. Lift your voice. If you go like the wind, He will go like the earth. Together, that's from the Lord is so real. Kung hindi ka pa nakatas kay Jesus, together, that's this is your time. Lord is so real. Together, that's from together, that's from the Lord is so real. If you don't like the wind, He will go like the earth. Together, that's from the Lord is so real. Taas natin ang ating mga tinig, taas natin ang mga kamay. Hallelujah. Sing. Hallelujah. Jesus is coming. Is coming. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming again. Dahil dyan sa diwa na yan, maghanap ka ng kapareha, tatlo tayo. Hallelujah. If you attach to every one of us, you are attaching your life to Jesus. Kung nakatouch ka sa tatlo na yan, nakatouch ka kay Jesus. Sige, go ahead. Magpalalagin tayo. Pagpalakasan tayo.
Walang kakalimutan, walang kakaligtaan. Dahil papanalangin ang lahat sito eh. Hallelujah, 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 Jesus. Tinatakot namin ang lahat ng karamdaman. Tinatakot namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Lahat ng kasinungalingan. Lahat ng kapaypagawa. Lahat ng gawa ng laman. In the name of Jesus. Walang isa sa aming Panginoon ng balikan. Walang isa sa aming Panginoon ng mahulog sa tukso. Walang isa man sa aming Panginoon. In the name of Jesus. We pray for the covering of your blood. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. It's a wonderful day. Certainly, Jesus. Taas po lahat ng kamay. Ang Diyos ang mag-iingat sa inyo. Ang Diyos ang magpapala sa inyo. Ang Diyos ang magbubuntot ng magandang biyaya sa inyo sa araw nito. Sa mga naroon ng iyong mga kamay, nasaan pa naroon ng iyong mga paa, pagpapala ang dala nito. Hallelujah. Sa loob at labas ng tahanan ng you are blessed. Pagpapalain ng Panginoon lahat ng hawakan ng iyong kamay. The Lord will keep you, the Lord will bless you, the Lord will extend hands on you. Bukas na langit ay para sa inyo. Lahat ng bubuksan nyo, hindi na kaya ipagsasara ng kadiliman sa mga ng Jesus. Lahat ng karamdaman, walang kaya ipagpupot kami sa dugo ni Jesus. Ina-apply ni dugo ni Jesus. Ang dugo ng tagumpay, ang dugo na nagsalin sa aming mula sa dilim tungo sa liwanag. Salamat sa dugo na yan, Panginoon. Salamat. Meron kami buhay na walang hanggan. Sa iyo po ang lahat ng kalulita at karangalan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak na rin magsabi ng Amen. Okay, nagkapit mo yung kapartner mo. Bubang sa babae lang sa lalaki. Meron magandang nangyari sa'yo. Sabi mo, meron magandang nangyari sa'yo. Magandang nangyari sa'yo. Sige, grupan. With your presence now. Yung kahawakan mo ng kamay, huwag mo nang pabitawan yan. Yung kahawakan mo ng kamay, huwag mo nang bitawan yan. Kausapin mo na siya. Sabihin mo sa kanya kung ano yung take away mo. Lahat
ating tao sa online, God bless you. Alam mo na yung mga taga-Palawan, bless you. Yung mga taga-Sambales, yung mga taga-Kalumpit, yung mga nasa ibang bansa, God bless you all. Nueva Ecija, God bless you all. Love you, Moa Moa Chuk Chuk. Until next time, Shalom Shalom.